Sa United States, kaunti na lang ang option para sa bagong parusa sa Russia matapos i-blacklist ng Washington ang Rosneft at Lukoil. Ngayong araw, naglabas ng pahayag si United States State Secretary Marco Rubio. Pero sa parehong oras, sa hindi malamang dahilan, biglang humiling ng agarang negosasyon ang mga Ruso kay Trump dahil sa lumalalang kalagayang pang-ekonomiya sa Rusya. Inamin ni Marco Rubio na hindi na kayang magpatupad ng dagdag na parusa ang Estados Unidos. Kaya magpo-focus na lang sila sa mahigpit na pagpapatupad ng mga naipatupad na parusa. Alam nyo, epektibo na ang mga parusa sa Lukoil at Rosneft. Kaya malaking kita sa langis ang nawawala sa Rusya. Ayon sa mga eksperto, mga 1.5 milyong bariles ng langis kada araw na halos 1/4 ng kakayahan ng Rusya sa pag-export sa dagat ang nananatili sa mga tanker dahil sa pagkaantala ng pagdiskarga. Pero ito ay simula pa lang. Ang China, matapos ang India, ay nagbawas ng pagbili ng langis mula Rusya noong Nobyembre at lumipat sa krudo mula Saudi Arabia. At ito ay isang napakahalagang pangyayari dahil ang Saudi Arabia ay nag-anunsyo ng diskwento sa kanilang langis para sa China at India upang mas madali nilang talikuran ang langis mula Rusya. Hindi rin ito nangyari nang walang pakikialam ng Estados Unidos at naging epektibo ito. Heto na ang resulta. Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, kasunod ni Sergey Lavrov ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, ay nakiusap kay Donald Trump na ituloy ang negosasyon kay Putin para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Sa Washington, hindi pa rin pinapansin ang panawagan ng mga Ruso. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, paki-subscribe, like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa description ang link. Agad naming ipopost ang mga napapanahong balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Nasa video description. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Halos maubos na ng Estados Unidos ang mga opsyon para sa bagong parusa laban sa Russia matapos i-blacklist ng Washington ang Rosneft at Lukoil. Ito ang pahayag na inilabas ngayon ng kalihim ng Estado ng United States, Marco Rubio, at narito ang kanyang sinabi. Sa amin, halos wala nang mapaparusahan. Tinarget na namin ang pinakamalalaking kumpanya ng langis nila. Ito na ang hinihintay ng lahat. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang pwedeng gawin dahil halos ubos na ang aming kakayahan. Kasabay nito, tinawag ni Marco Rubio na malaki ang epekto ng mga parusang ipinataw sa Russia, lalo na sa sektor ng enerhiya ng Russia. Kaya naman, kailangan itong ipatupad, pero ayon sa kanya, nangangailangan ito ng panahon. Ayon sa kalihim ng Estado, magpo-focus muna ang Washington sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng umiiral na limitasyon kasama ang paglaban sa shadow fleet ng Russia. Maganda ang mensaheng ito dahil dati hindi naman talaga masyadong nilalabanan ng mga Amerikano ang shadow fleet. Europa at Britanya ang gumagawa nito. Binigyang diin ni Marco Rubio na dapat mas aktibo ang mga kaalyadong Europeo sa kanilang papel. Maraming tanker na nagdadala ng langis at lumalabag sa mga parusa ang dumadaan sa teritoryo ng Europa. Sumagot din si Marco Rubio sa tanong kung naniniwala ang Estados Unidos na ayaw tapusin ng Russia ang digmaan laban sa Ukraine. CP, nahuhusgahan lang namin ayon sa aming nakikita. Malinaw nilang sinabi na gusto nila ang buong Donetsk na rehiyon. Siyempre, hindi ito papayag ang mga Ukraino. Kaya, ito ang konklusyon. Ayaw ng Rusya tapusin ang digmaan laban sa Ukraina. Ano ang susunod? Sabi ni Marco Rubio. Dahil sa pagsakop ng Donbas, nawawalan ang Rusya ng halos 7,000 sundalo linggo-linggo. Bukod dito, madalas inaatake ng Rusya ang infrastrukturang sibilyan ng Ukraina para sirain ang enerhiya at pahinain ang loob ng mga tao. Kaya sinabi ni Marco Rubio, inuulit ko. Kaya nasa parehong sitwasyon tayo gaya ng dati, pero dito lumilitaw ang hindi pagkakatugma. Paalala, sinabi dati ng United States NATO Embahador Matthew Whitaker na lalakasan ni Pangulong Donald Trump ang presyon kay Vladimir Putin kung hindi nito ititigil ang digmaan sa Ukraine. Iginiit niya na simula pa lang ang bagong parusa ng Washington. CP, hawak lahat ni Trump ang mga baraha at ito ay isa lamang sa mga iyon. Marami pang iba. Pagkatapos nito, sinabi ni Rubio na wala nang natitirang mga parusa. Ibig sabihin, parang wala nang baraha si Trump, pero medyo nagdadaya si Marco Rubio. Nakahanda na ang Estados Unidos ng karagdagang pakete ng mga parusa laban sa Russia
na maaaring tumama sa sektor ng bangko at infrastruktura ng supply ng langis. Kamakailan lang isinulat ito ng Reuters. Bukod pa rito, pinag-iisipan ng White House na suportahan ang panukalang batas ng senador na si Lindsey Graham tungkol sa pagpapataw ng 500% na taripa sa mga import mula sa mga bansang bumibili ng langis, gas, uranium at iba pang produkto mula sa Russia. Kaya may puwang pa para magpatupad ng mga bagong parusa. Ibig sabihin, maaga pa para sabihing naubos na ang lahat ng opsyon. Tungkol naman sa mga naipatupad ng parusa ng United States laban sa Rosneft at Lukoil, masasabi kong may mga hindi inaasahang resulta na rin dito. Malaki ang ibinawas ng China sa kanilang mga batas noong Nobyembre. Ngayong buwan, nag-aangkat ang China ng 926,000 bariles bawat araw mula sa Rusya. Mas mababa ito ng 36% kumpara noong Oktubre na may halos 1.5 milyong bariles kada araw ang supply. Ngayon, mas mababa na sa 1 milyon, hindi lang ito dahil nabawasan ang pagbili ng langis ng China sa merkado. Halos ganun pa rin, mahigit 500,000 bariles bawat araw. Pinalaki ng mga oil refinery ng China ang pag-angkat mula sa Saudi Arabia. Aabot ito sa 1.8 milyong bariles kada araw kumpara sa 1.2 milyon noong nakaraang buwan. Bilang resulta, mawawala sa Russia ang unang pwesto sa Saudi bilang pinakamalaking tagapagtustos ng langis sa China. Ibig sabihin, habang binabawasan ng China ang binibili sa Russia, tumataas naman ang binibili nila sa Saudi Arabia. Paalala, kabaligtaran sa India, na noong Nobyembre ay tumanggap ng 226 milyong bariles ng langis kada araw mula Russia, mas mataas kaysa 1.7 milyon noong Oktubre. Dito, sinubukan lang nilang kunin ang lahat ng kaya nila sa huling sandali. Dahil pagdating ng Disyembre, bumagsak ng husto ang daloy ng langis ng Russia papunta sa merkado ng India. Noong Disyembre, wala ni isang order na inilagay ang 5 pinakamalalaking kumpanya ng pagpoproseso ng langis sa India. At ayon sa datos ng Bloomberg, 2 kumpanya na lang sa India ang bumibili ng langis ng Russia ngayon. Ito ay ang pag-aari ng estado na Indian Oil at ang Nayara Energy na pagmamay-ari ng Rosneft. Bukod dito, una ay bumili ng krudo mula sa kumpanyang hindi naparusahan. Samantala, ang pangalawa ay patuloy na gumagamit ng Russian barrels mula Rosneft na may mga parusa. At gaya ng nabanggit ko na sa mga naunang episode, balak ng mga Indian na refinery na palitan ang langis mula Russia ng mga supply mula Saudi Arabia. At hindi ito basta-basta lang. Ginaya ng Saudi ang ginawa ng Ruso at nagbigay ng diskwento sa langis para sa mga kliyente sa Asia, hindi sa lahat. At pakinggan nyo lang mabuti. Dahil sa pagbagsak ng demand, dumoble ang diskwento sa langis ng Russia sa Baltic at Black Sea ports sa loob ng ilang linggo. Ngayon, $11.5 kada bariles, na ang diskwento sa langis ng Russia mula $13 noong simula ng Nobyembre. Bago ipataw ang parusa sa Rosneft at Lukoil, nanatili ito sa mga $11. Ngayon, may $20 diskwento ang mga Ruso. Pero mas gusto pa rin ng India at China ang Saudi na $2 lang ang diskwento kada bariles. At ito ang resulta. Nagmamakawa na ngayon ang Kremlin para sa negosasyon kay Trump. Ayon kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Russia, umaasa ang Kremlin na muling magkakaroon ng ugnayan kay Pangulong Donald Trump ng United States tungkol sa pag-aayos ng sigalot militar sa Ukraine. Ayon kay Peskov, bukas ang Moscow ayusin ang relasyon sa Washington depende sa kahandaan ng Amerika. Kahapon, nagbigay rin ng katulad na pahayag si Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Sige, pakinggan ang sinabi ni Peskov at kung paano siya namamalimos para sa negosasyon. Sipi, taos puso kaming umaasa na si Pangulong Donald Trump ay handa pa ring tumulong sa pampolitika at diplomatiko na pagresolba ng problema sa Ukraine. Dapat mapabuti ang ugnayan ng dalawang bansa at magbukas ng bagong oportunidad sa kalakalan at kooperasyon sa ekonomiya. May napakagandang mga oportunidad na nagbubukas para sa ating mga bansa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagdudulot ng pagkawala ng oras, pera, at kita para sa atin. Oo. Inaamin ni Peskov na talagang masakit ang epekto ng mga parusa. Paalala, nagkukunwari si Lavrov na di niya maintindihan at sinabing di niya alam kung bakit tumanggi ang mga Amerikano sa negosasyon. Ayon sa kanya, maayos at magalang ang naging pag-uusap nila. Kinumpirma ang progreso base sa pagkakaunawaan sa Ankara at naghahanda na para magsimula ng negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng ugnayang panlabas, militar
at lihim na serbisyo. Pero sa halip, nagkaroon ng pampublikong pahayag na walang saysay ang pagkikita. Ipinaalala ko na tumanggi si Trump sa Budapest Summit kay Putin nang maging malinaw na hindi handa ang Russia sa kompromiso. Masyadong marami ang hinihingi nila at tumatangging itigil ang labanan sa kasalukuyang linya ng harapan. Opisyal itong pahayag ng White House, hindi lang chismis o impormasyong tago. May saysay kay Marco Rubio na ipagpatuloy ang pagpataw ng parusa at may iba pang sektor na pwedeng maapektuhan. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.